siguro isang factor kung bakit natigil din yon is because wala pang messenger at that time. Through text lahat, Ah, tsaka through posting, through timeline talaga. Kasi kahit ako na-observe ko yun yung mga memories, pag tinignan mo, ba't dito nag-uusap ng section? Ba't dito nag-uusap kung saan yung oo, 'di labas? Dito ba? nag-uusap kung, di ba, kung nasa na sila, ganyan, ganyan, ganyan. Kumbaga, walang data privacy at that time. Nakapost lahat. Kita Oo. nyo lahat ng mga kaganapan nyo. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. So, ayun na nga, ang tagal nating nawala. Ano bang ginawa natin? Nagbakasyon. Nag-enjoy sa bakasyon. So, galing lang naman po kami ng bakasyon. Actually, ako yung medyo lagari from the previous 2 weeks ng April. Sinagad ko siya and that's Boracay and Palawan. So, maganda naman yung mga lugar. Parehas na first time ko. Although yung Palawan kasi I think it's divided into parang 4 areas or 3. El Nido, ay 4 yata yung mga puntahan doon. El Nido, Coron, Balabac, tsaka San Puerto Vicente. Princesa. San Vicente. Okay. Puerto Princesa pa pala. Ayun. So, marami siya pwede puntahan So, first time ko doon sa San Vicente. Hindi pa siya masyadong developed, I might say. Kaya mas maganda siya, tingin ko, kasi tahimik pa. Wala pa mga tao, mga ganyan. So, yung mga Ayan. labas mo na yan, sino yung mga kasama mo? Kasi hindi kami ang kasama mo yan, no? Oo, kayo yung unang part, then second part is yung mga workmates natin, kasama natin siya. And it was planned way ahead of time pa pala, na nakalimutan ko na yung reason kung bakit. So, yun nakakatawa. Kasi syempre ako, parang sige, gusto mo ma-explore, gusto mo i-try, di syempre go ka, ganyan. And then, nung nandun na, tsaka ako naalala yung reason, na isa pala sa mga kasama namin is kasali doon sa parang swim junkie na kung tawagin nila doon. So it's like a fun run pero sa dagat. So may 2, 3, 5 and 10 kilometers yan na naglalanguyan sila doon as a supportive Grabe. friend, workmate. Uso-uso din yan ngayon yung mga kung ano-anong klaseng mga physical recreation activities, no? Dati kasi Spartan lang yung naririnig ko, tapos medyo may mga nagta-triathlon. So ngayon may ganyan na ngayon, no? Tapos may high rocks pa, may kilala ko, high rocks naman yung pinaghahandaan. Yeah. Siguro related to that, i-share ko na rin yung kung anong ginawa ko for the past weeks, no, na busy ako. Aside nga dun sa mga usual na labas natin, Labas. kaya din tayo hindi nagkakaroon ng oras na mag-record is aside from work, syempre summer So may mga yaya, yung mga ibang group of friends ko, particularly from my college days. And I think si Panda, yung sa mga badminton friends niya. I think nag-outing din si Panda, no, with his badminton friends. Meron din. I would say normal, no, sa isang tao na marami siyang group of friends. 'Di ba? Kasi tayo, ang dami nating group. Ikaw pa, 'di ba? Well, pareho tayo. Oo. Marami tayong group of friends. And na minsan ayaw mo din mag-meet mag-overlap. Ayaw mo mag-overlap. Mag-overlap. Nakakalito minsan. Totoo yun. Ako rin, no, as much as possible, ayoko din nag-overlap because para sa akin, may una-una, iba ang personality ko depende dun sa group of friends na kasama ko. Di ba? So, syempre, pag kasama ko yung mga college friends ko, siguro kung ano yung personality ko nung college, mas bumabalik yon pag sila yung kasama ko. And kunwari, kasama ko yung tayo, iba rin yung personality ko, di ba? So, ang naisip ko dyan is, sa isang tao na maraming group of friends, challenge din na maging connected with all of them. Kasi may tendency talaga kapag naging busy ka,
sa personal life mo, meron kang time na isa-sacrifice with a certain group of friends eh. Diba? Ganun ka rin ba? May mga group of friends ka ba dati na sobrang dalas mong makasama tapos ngayon bihira na? Meron. Siguro I would like to apologize sa mga high school friends ko. Sila yung medyo na-neglect as of the moment. Siguro dahil lahat din ng kabatch ko ngayon is striving, nandun sa career-wise, ganyan-ganyan. Pero, yun nga, may times na nagkikita pa rin kasi sila, kaso nga lang, hindi ako pwede. So siguro, ganun, same sentiment, parang ayoko din kasi sila naghahalo-halo. Kasi alam ko, at some point, ako yung kasundo nila, pero kung i-mix up ko yung kaibang group, parang hindi sila, kasi iba nga yung personality ko doon iba yung personality ko with halimbawa, with workmate friends, with kayo, with high school, with college, no? Siguro there's one common person lang na nakikita yung mga yon. Si Panda siguro, I would say, pero high school din niya man nakilala yun. Pero yun, meron, may neglect at some point, pero I make it up naman din na makabawi kapag available yung time or umaya naman din sa schedule. In which, yun yung maganda sa ibang mga group of friends din kasi yung bond na nabuo nyo naman na din, hindi naman din siya mawawala. Meron kasi na, halimbawa, hindi ka lang magpakita or para mawala ka lang for a moment, then pagbalik mo, parang ibang tao na. Ang good thing lang dito sa mga nakilala ko, pagbalik mo, kung ano kayong pagkakilala mo sa kanila, pagkakilala niya sa'yo, same pa din, same interaction pa din, parang walang nangyari. Walang malalim na tampuhan pagdating sa mga ganun na you miss out something, they understand. O kasi naalala ko 'di ba nung weekend, lumabas tayo nila Panda tapos merong dumating na grupo doon sa tabing table natin na friends nyo or mas close kay Panda yon, no? Mas kilala ko din naman pero mas interactive kasi sa kanila si Panda, mas tsaka hindi na din ako nagpakilala or nagpakita ng presence ko kasi alam ko mas dikit sila nung group na yon. But still, di ba, lalabas pala sila that night, hindi na-invite si Panda kasi sa atin siya kasama. But I think hindi kailangan magtampo sa mga ganong instances kasi I understand din na sa grupo talaga, siguro makamiss ka lang ng isa o dalawang lakad, baka isipin nila busy na yan eh. So, hintayin natin sila yung mag-reach out para ma-invite natin or masama natin kung meron man tayong lakad, no? But usually naman ang reason kung bakit nagiging busy is personal life, di ba? Sa career, may demands, tapos lalo na pag nagka-anak, no? Yan. Or kaya nagka-jowa. Nako, yung sa mga time na mga 20s, no? Yung mga early 20s, usually pag nagkaroon ng serious relationship, syempre mas focus doon yung oras, nawawala ng oras with yung mga friends. Ang tanong ko is, these days, mas madali to stay connected kasi may internet. Pero paano nga ba? Ano ba yung mga ways you stay connected with friends na hindi mo na ganun kadalas nakaka-hangout? Ano bang ikaw, Tonyo, anong usually ginagawa mo? Well, maliban sa Messenger, ay nag-initiate talaga ako kapag halimbawa may mga special occasion. For example, birthdays, Valentine's, then ano pa ba yung mga dati kong mga labas nun? Madalas kasi birthday, Valentine's, and then week halimbawa ng mga New Year, week ng Christmas, when there's a long weekend naman. And, diba, alam mo naman na available sila or minsan sila din nag-initiate. Siguro yun yung isa. Since madali nga yung communication ngayon through social media, madali mo silang may invite. Siguro ang challenge na lang doon is kung may ahead of time din silang lakad. There are times din na mga biglaan kasi. Halimbawa, mapupunta ako. Some of my friends is down sa sabihin na natin na sa bayan, mga ganyan, sa bayan. Madalas karamihan doon. So may mga instance na out of nowhere, mapapadpad ka doon sa lugar nila. And then yun, instantly na lang, di ba? Very random lang na, nandito ako sa available ka ba, ganyan-ganyan. And then available siya,
doon nasisimula yung iba. So, it's either very random lang din na mapadpad, makausap, makita mo sila doon sa lugar. Hindi do catch up pa din naman din. So, yun. Siguro yung mga ganung bagay. Actually, naisip ko tama nga yan kasi ako, kapag napapadpad ako ng Quezon City, tapos sabihin na natin na meron kasi akong meeting nung umaga or tanghali na free na yung hapon ko. So instead of me na going home after nung meeting ko, the day before, yun nga, nagme-message na ako sa mga friends ko na alam ko taga Quezon City, for example. Tatali ko, free ka for coffee, ganyan-ganyan. And most of the time, meron naman isa o dalawa na libre, especially kung same circle sila, kunwari college friends ko, di nagiging mini EB na siya ng hapon. Yes. Diba? I think, tama yung sinabi mo, kailangan merong initiative no, to stay connected. Hindi siya parang magiging automatic. Usually sa mga ganyan, either ikaw yung nag-i-initiate or meron dun sa circle nyo na siya yung mahilig mag-initiate at mag-organize. Katulad dun sa high school friends ko, meron talaga isa doon, isa dalawa na nag-i-invite for monthly tambay, no? And parang naging regular na siya in such a way na yung ina-anticipate na siya ng mga high school friends ko, high school batch ko, na wala rin pressure na umattend every time kasi alam mo meron naman next month. But it really helped us stay connected in such a way na nakapag-organize kami ng high school reunion because of that, no? So, kasi kahit hindi ka man regular umattend doon, pero alam mo yun, every 2-3 months umaattend ka ng monthly tambay, malaking bagay siya. Yeah. Aside of course, sa GC, I think kasi pag GC, ito talaga yung pinaka-core mo na grupo. Kasi wala namang ibang pag-uusapan sa GC unless na meron kayong labas, outing. Pero yung daily na, di ba, nagsishare lang naman ng mga memes yan sa mga GC, no? Or pag may GC. Reels, memes. Yan na yung mga bagong, yung mga uso ngayon na sinasabi nilang update. Na alam mo, ay, wifi yung tropa ko kasi nagsisend pa ng ganito. Good mood pa siya, okay pa siya. Ganyan. Napansin ko hindi na ganun kadalas mag-share ng something personal online or siguro sa circle ko lang. Kasi I don't see it really as regular anymore. Yung you stay connected by magko-comment ka sa mga post nitong mga friends mo. Alam mo yun. Tapos minsan dun sa comment section na kikwentuhan. Ako lang ba na hindi na siya ganun kadalas ngayon? Hindi naman. Kasi naabutan ko din So, eto, share lang. So, meron akong, di ba, nakikita natin sa FB yung mga memories natin. So, meron akong sapi minsan may nakahang na conversation doon na, let's say, 5-10 years ago, na nire-replyan ko. And then magugulat yung mga college friends ko na, oo, okay na yan, ganyan. Nagre-response naman. So, siguro isang factor kung bakit natigil din yon is because wala pang messenger at that time. Through text lahat, tsaka through posting, through timeline talaga. Kasi kahit ako na-observe ko yun yung mga memories, pag tinignan mo, ba't dito nag-uusap ng section? Ba't dito nag-uusap kung saan yung labas? Diba? Dito nag-uusap kung, diba, kung nasa na sila, ganyan. Kumbaga, walang data privacy at that time. Naka-post lahat. Kita nyo lahat ng mga kaganapan nyo. Mainggit yung maiinggit. Mga ganyan. So, siguro isang factor yon. Walang messenger at that time hindi naman uso masyado yung mga Viber pa noon. More on text mga anti-text, mga ganyan. Siguro yon, kaya nawawala din doon sa pinaka-timeline. Which is nakaka-miss din kasi doon ako kumukuha ng chismis Parang, ay magkaaway sila,
ano itong topic na to? Bakit ganito ganyan? So, siguro sa X, yung before siya maging X, nung Twitter pa siya, doon ako nakakuha ng chismis. Kasi sa timeline talaga sila nag-uusap. Hanggang doon na sila nag-aaway. Diba? Hanggang doon na sila nag-ano. Okay. Ngayon kasi may space na sa X eh, 'di ba? Meron ng mga DMs, may space. So, tinatamad ako minsan pumasok doon kasi ang tagal ng kwento, hindi mo mababacktrack yung mga napag-usapan unlike kapag That's sa right. timeline. Oo. And I think may effect yung binago ng mga social networks, yung timeline mo na random na, 'di ba? Minsan may mga hindi ka fina-follow na lumalabas. So, Yes. mas mahirap i-keep track kung ano nangyayari sa mga friends mo. Kasi hindi na siya chronological. Tapos kung titingnan mo talaga yung pinaka-main timeline mo, random siya. May mga individuals or pages kang hindi fina-follow na pinapakita kasi feeling ng algorithm mo ay magiging interested ka doon. So if you really want to know what's happening with a certain person, it's either i-DM mo siya or siguro tingnan mo yung timeline niya, but from my observation nga, hindi na masyado nagpo-post ng mga personal events, no? Or mga nangyayari sa individual lives nila online, publicly. Ang sinishare na lang minsan mga interesting na news sa kanila or opinion na lang yung pinopost talaga publicly online. So, yeah, I agree, no, na kailangan may initiative ka kasi hindi na siya parang nagiging organic. And to stay connected these days, it's either you stay updated sa DM, may nagme-message kayo, or magpaplano na magkikita, no? Pero sa tingin mo, gaano katagal yung pinakamatagal na pwede kayong hindi magkita ng isang kaibigan mo na hindi maapektuhan yung friendship? Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. Tingin ko magdedepende yun sa tao. Kasi meron mga tao na I don't think it would depend sa number or length of days, weeks, or years na hindi kayo nagkita, but it would depend sa bond. Pero kasi halimbawa nakasama mo lang siya for, let's say, sabihin natin matagal, sabihin natin for the past 6 years, example ko na yung mga kawork ko. Halimbawa, yung kawork ko nung nasa ward ako before. Siyempre may mga kasama ako doon for the past 6 years na talagang dikit or nagkasama na matagal. Pero for some time na hindi kayo magkausap, parang okay lang. Hindi kasi ganun kalalim yung naging bonding nyo. Parang ganon. Siguro it's not about the length of time, but yung bigat nung pinagsamahan. Kasi halimbawa, iba yung bigat nung pinagsamahan ko ng kawork ko, halimbawa, let's say, during the pandemic. Kasi lahat ng challenges and struggles kaming dalawa yung magkasama compared mo dun siguro sa tao na talagang routinely lang yung ginagawa namin. Halimbawa, nung sa ward days namin, na routinely lang yung ano. So, ilan lang din yung naging dikit ko doon, pero for some, na sabi mo nakakausap, okay naman, ganyan-ganyan. Hindi ko lang sila siguro makausap for, let's say, 6 months, 3 months, ganyan-ganyan. Medyo may awkwardness na. Compared dun sa tao naman na yung gravity ng ano mo, na pinagsamahan nyo is talagang malalim. It's about, talagang may sharing of life, life inspiration or life struggles na, share kayo ng traumas nyo, mga ganyan, mga struggles nyo. And kahit sabihin mo na matagal kayo hindi nagkita, for example, 3 years yun, bawa senior ko, it's been 4 years more na kami hindi nagkita. Pero nung pag-uwi niya dito, parang wala masyadong naging kapaan kung if he or if she would accept yung ugali ko. Kasi lumabas lahat ng pandemic parang ganon. Parang nakita naman niya halos lahat na yung ines, kung paano magtampo, yung saya, mga ganyan-ganyan. So, hindi ganon ka
awkward nung nagkita ulit siguro nung time na yon. Parang very open pa din sa mga opinions, very open pa din sa mga feelings, mga ganyan. Pag hindi kasi ganun kabigat yung pinagsamahan at some point, minsan kasi ayaw mo maka-offend. Sa Filipino culture pa man Oo. din, no? Ayaw mo, hindi ka masyado nag-opinion or hindi ka masyado nag-ano kasi gusto mo yung labas nyo or yung pagkikita nyo is maging okay. So, to answer the question, balik ko lang, it's not about the length of time siguro talaga nung nagkalayo, but rather nung pinagsamahan. So there are times siguro talaga na mag-drift kapag halimbawa, mararamdaman mo yan pag nagkita kayo nung close friend mo parang, ay hindi na ulit tulad ng dati kasi siguro nag-mature yung isa or iba na yung naging prinsipyo niya kung ano man yung nangyari sa kanya. Mga ganyan. Siguro ganon. Hindi ko masasagot yung exact time kung gaano katagal. So, kunwari, may malalim kayong pinagsamahan nitong friend mo, tapos matagal kayong hindi nagkita, tapos nung nagkakita ulit kayo, sabihin na natin na nag-iba na nga kayo ng ugali or something changed na sa mga principles nyo. Kung nagkita ulit kayo, meron bang awkwardness or eventually maibabalik nyo yung parang, nung feeling, at least man lang yung feeling na kung gaano kayo ka-close, masasabi mo pa ba na parang hindi nyo ramdam yung taon na hindi kayo nakita? Kasi I understand kung wala naman masyado nagbago sa inyo, kayang-kaya talaga, no? Kasi ganyan yung Yes. experience ko with my college friends. Pero what if meron kang kaibigan, sabihin natin nung high school na siya yung happy-go-lucky, masaya, lagi nagjo-joke, and that's the reason bakit mo siya nagustuhan, kaya ako naging close kasi ikaw kalog ka rin, di ba? Tapos, matagal kayo hindi nagkita, nung nagkakita ulit kayo, itong friend mo na to, nagkaroon ng pamilya, medyo naging seryoso sa buhay, etc. Ikaw, gano'n ka pa rin, kalog ka pa rin. So, may nagbago, although dati ang lalim ng pinagsamahan ninyo. So, dun sa reunion na yon, do you think magiging awkward siya kasi may nagbago sa kanya, or will it also be possible na sabihin na natin na ibalik yung dating friendship, sabihin na natin na may opportunity na mas dumalas ulit yung kayong magkita? Good question yun, no? Napaisip din ako doon. Siguro there's a line kung ano yung prinsipyo na nagbago na talagang parang I think ilalayo mo yung sarili mo or mapapalayo ka doon sa friend mo. Pero ito, opinion ko lang naman, no? Tingin ko babalik pa rin kayo at babalik pa rin kayo kung paano kayo nagkakilala. Let's say na talaga naging seryoso siya sa buhay or talaga nagkaroon ng pamilya na iba na, and during that reunion, yun yung naging persona niya nung nagkita kayo. Pero since naging dikit kayo at that time, siguro may magkiklik lang na isang moment or scenario that would remind you kung bakit kayo magiging magtropa, that would remind you kung bakit kayo naging mag-close na magkaibigan noon. And then from there, it would lighten up yung mga conversation kasi syempre yun yung madalas na babalikan nyo kung parang nagre-reminisce kayo or yung mga pinag-uusapan nyo usually kapag nagkita ulit is ano nangyari, kamusta, mga ganyan, naalala mo ba yung ganito ganyan, minsan doon nagsisimula so it would not totally parang awkward siguro, but siguro dun sa if we are talking about two people lang, siguro may isa sa kanila that would rekindle yung friendship nila or kung ano yung kulit nila noon, and then siguro magmamature and one would understand kung talagang halimbawang ganun nga na talagang parang nagbago na to pero siya pa rin yung tropa ko, and I would understand that na ito na kasi prinsipyo niya ito na yung ano niya, yung buhay niya. So naging part siya ng life mo, naintindihan mo yung saya, yung ganyan pag kayong dalawa na magkasama, pero iba na yung naging priority na, and ako for me dapat maintindihan mo yon na siyempre may sariling pamilya na din, may sariling principles na din siyang binubuhay. Mga ganon. Yun siguro yun sa akin. Pero tingin ko may thin line lang na kapag totally opposite kayo in some principle, let's say politics, let's say religion, tapos talagang ang personality siguro nung isa is, paano po ba sasabihin? Yung very self-righteous or very hindi na talaga align. Siguro, hindi na talaga aligned sa personal values siguro, and principles mo. Oo.
Magiging doon talaga casual friends magkakaroon na lang ng break. kayo. Oo. Ano? Pero kung halimbawang sabihin mo hindi totally aligned pero hindi nyo binobrought up yung Hindi differences nyo. confrontational or hindi naman Oo, aggressive. hindi confrontational. Oo, hindi naman aggressive. At that moment lang din, at that moment kayong okay. Pero eventually, siguro I would ano na lang siguro. Parang siguro ang nakikita ko dun sa gusto kong sabihin, it's like Professor X and Magneto. Oh, okay. Parang ganun habang nag-uusap pa, parang tingin ko ganun yung magiging itsura nyo dapat if it's a healthy relationship ng friends or kung whatsoever na ano. I think it would look like a Magneto and Professor X na friendship. They both have na magkaibang principles, ganito, ganyan. Pero they still remain friends. Pero pagdating sa mga prinsipyo na yon, strict sila or ano. Siguro yun yung best na analogy ko dun sa pwedeng possible na mangyari. Actually, maganda nga yung naisip mo na yon dahil sa mga napapanood ko or napanood ko mga X-Men movies, although magkalaban sila, parang naramdam mo yung respect nila sa isa't isa, di ba? So, Yes. I would say pinaka-extreme na yon kasi talagang magkaiba sila ng belief on that aspect eh. But still, hindi siya yung tipong may hate, no? It's more of ang ino-oppose ko is yung belief mo, but I do not Yes. hate you as a person, 'di ba? I just As don't person. like I'm just against dun sa prinsipyo na pinaniniwalaan mo. Ganong klase yung nararamdaman ko between the friendship of Magneto and Professor X. And yeah, I think that's a good analogy or a good way to explain yung possible na pwedeng mangyari sa dynamics ng isang magkaibigan, dalawang magkaibigan na super close dati tapos biglang nag-drift apart and doon magkita ulit ay magkaiba na rin yung may nagbago na sa kanila, particularly internally, no, yung principles and all. Kasi I think kung wala naman masyadong nagbago sa inyo, meaning yung situation lang yung nag-change, like nagkapamilya pero yung personality pareho pa rin or lumayo, no, biglang nagtrabaho sa ibang bansa. Kapag nakita kayo, doon mo masasabi na parang hindi kayo nagkahiwalay, no? And I think may mga friends talaga tayo na kahit na matagal natin hindi nakikita, we always still look forward to seeing them, no? Pag alam mo may opportunity na pwede kayo magkita, excited ka kahit na if you think about it, 10 taon ko na itong hindi nakita, no? Saan naman? Paano mo pipiliin, namili bigla, kung sino yung mga friends na gusto mong maka-stay in touch? Or do you generally try to stay in touch as much as possible with everyone na naging kaibigan mo? Or meron kang certain criteria na pwedeng intentional or kahit hindi intentional na usually itong mga ganitong friends ang nag-e-effort ka na to stay in touch? Meron bang ganon? Siguro may friends ako nag-e-effort ako na to stay in touch with them. Like, Aya, ganyan-ganyan. Pero, meron kasi dumating sa time ko na ako yung lagi nag-initiate na makipag-meet. Pero I realized na hindi talaga na magsaswak yung schedule namin. So, least priority sila to invite something or unless it's a special occasion na lang. Kung meron man akong mga taong kinukulit na i-invite, or siguro it would depend sa activity or depende sa celebration or kung ano man. Pero madalas yan yung mga constant. And vicinity siguro, kung alam ko naman din na hindi kakayanin kasi malalayo na yung mga lugar, hindi ko na din sila ganun kukulitin. So, depende yun sa sitwasyon siguro. Pero mostly kapag nandun ka na sa constant people, sila yung madalas. So, magre-resurface na lang yung mga tao na parang nakasama mo noon pag nagiging available na din sila or kapag okay na rin yung schedule nila. Pero yun nga, dapat kasi sa isa grupo din or sa group of friends din, meron talagang isang promotor na nagsiset, talaga. Malaking bagay yun kasi, Oo.
Oo, malaking bagay siya eh. If it's between the two, laman, siguro schedule or time or area, yun yung magiging factor naman. Pero yun, siguro dapat lagi merong isa. Kung ako kasi hindi din ako masyadong ma-invite eh. I tried. I tried naman. Tapos kapag halimbawa hindi talaga for ilang beses kong inulit, medyo nalilist priority ko sila. Pero not necessarily na hindi ko na sila tropa or hindi ko na sila ano. I understand yung sitwasyon nila at that time. So kung halimbawa magkaroon ng opportunity to meet, same pa din for me. Kasi nangyari na din yun eh. Kasi ang nauuso sa akin ngayon, mga binyag. So, ganyan. Oo, tama. So, doon nagkikita. Siguro idagdag ko lang. Pinakamalungkot na sitwasyon pag ganito, pag may namamatay. So, I think meron na akong Totoo. tatlo na kaibigan na, kaya lang kami nagkita because of that person na wala na. Ito naman, gusto pa kami mag-reunion. Ganyan. At the actual person itself. Kasi ang first ano niyan, first stage niyan yung mga magulang ang Magulang. namamatay. So doon kayo nagkikita-kita, no? Mga magkaka-classmate kasi may namatay. But oo nga no, later Malungkot pag stage yan, first. sila na mismo yung Meron kasi mga aga pumapanaw. mga hindi nagsabi ng mga tropa. Oo. So, yeah. Siguro yung mga constant na na tao, yun yung madalas talaga maaya mo. Kasi at that moment, swak kayo ng schedule eh. Swak kayo ng mga area, swak kayo ng mga schedule, ng time. Kaya kayo lagi madalas nalalabas. Mm-mm. I kind of agree because hindi mo naman talaga hindi mo naman talaga i-judge lahat ng circle of friends mo na ito lang lagi yung i-invite ko. Kasi depende din talaga sa schedule mo, sa lugar mo, ano yung availability. Kung sino yung sa tingin mo ay convenient din sa kanila makipagkita at convenient sa'yo, sino talaga yung lagi mong may initiate na i-invite. And minsan may mga madalas ka na nag-reach out pero laging busy, maramdam mo na baka hindi na nga niya masyadong priority na itong friendship na to, nahihiya lang magsabi. So, para sa akin, wala naman din kaso doon kasi gets ko naman may kanya-kanya tayong buhay, no? But I usually notice na after some time, kahit na so many months or even years, kung merong opportunity na mag-reconnect, I usually try to take it. Ang naisip ko dyan, may mga friends ako na yung bigla akong makikita sa labas, no? Meron akong isang friend na bigla kaming nagkita sa embassy, no? Para kami nag-a-apply ng visa papunta doon sa bansa na yon. So, nag-reconnect kami, although hindi siya naging long term, but I remember for a few months, siguro mga 3 or 4 months, bigla kaming masigla mag-chat, nakapag-meet up pa kami and nag-coffee pa kami for 2 or 3 times. And then, yun, bigla siya na busy sa work. Tapos ako rin, naging busy sa work. But at least, mayroong connection na I sometimes see na nag-heart siya sa mga stories ko. Alam mo yun. So I know na anytime, pwede ko siyang yayain. It's just that for now, medyo busy din yung schedule ko, no? Lalo na syempre yung existing circle of friends na may mga regular na labas every weekend. So, di ko alam kung paano ko siya isisingit. But I know naman na taga Manila siya. So, anytime naman na mapadpad ako sa Manila, alam ko na pwede ko itong i-message, no? Kung gusto niya mag-dinner or whatever. And yeah, I think ang pinaka bottom line dito is kailangan marunong kang mag-initiate ng connection. Kasi I think that's the best way to stay connected sa mga friends mo na matagal mo na hindi nakikita or nag-drift apart kasi bigla kayong naging busy sa buhay-buhay ninyo, no? So, ikaw ba, any last or final tip on how to keep the friendship alive even if maging busy kayo at matagal kayong hindi magkikita?
With the ano naman din ngayon, with the use of technology, mga social media app natin, ang dali lang naman mag-hi, hello ngayon. So, if you Mm-mm. you give the same vibes din dun sa friends mong yon, and ikaw lang din naman makakaalam kung gaano kalalim yung pinagsamahan nyo eh. So, kung halimbawang medyo mababaw, pwede mang hindi mo pilitin, there will come a chance na magkikita pa din. Kasi kung halimbawang same vibes naman kayo ng tao na yon na gusto ka din niya makita, magpupush naman din siya. Or yung group of circle na yon, no, na gusto kayo makita ulit na mag-group, na magkakasama-sama sa group, magpupush naman din siya. As long as same vibe, same connection naman din. So, siguro yon, kung mafe-feel mo naman din yung vibes, kung gusto or ayaw. So, yeah, I guess that's it for our episode for today. And siguro ito na rin yung sign ng mga nakikinig sa atin at nanonood na mag-reach out sa mga kaibigan nila na matagal na nilang hindi nakakasama. Summer naman, so may time pa, no, na lumabas. Merong Labor Day pa sa upcoming May 1. So, Oo nga, may Labor Day weekend pa. So, tingnan ninyo kung sino sa mga kaibigan ninyo na matagal nyo nang hindi nakaka-hangout na baka pwede naman magkita, di ba? So, yes. I believe na part ng journey natin yung magkaroon ng mga friends, and may mga friends talaga na kailangan natin i-treasure for life kahit na hindi ganong kadalas natin kasama or maraming taon na natin silang hindi nakikita. May value pa rin sila even if absent sila sa buhay natin for a long time, na pag balik nila or pag reconnect natin, they will bring something valuable sa atin and they will add meaning sa buhay natin. So, yeah, Yes. let's take care of our friendships, no? Hopefully ay okay si Panda dahil hindi siya kasama sa atin. Okay lang yan, tulog lang niya or Oo, kasi man nag-ano, siya. no? Or baka galing training. Galing training tapos graveyard shift siya. So, gets ko naman. Graveyard shift, Siguro galing pag-usapan na lang training. natin if there will be a better time kay Panda na mag-record, no. But hopefully maka-invite din tayo, Tonyo, no, nung mga ibang friends natin na nagpakita ng interest na mag-guest dito sa ating podcast. At tingnan natin kung ano yung mga interesting insights na pwede nilang ma-share sa atin. So, I guess yun na lang muna. Maraming salamat, Tonyo, sa oras at kita-kita ulit tayo sa susunod nating episode. Bye-bye, Tonyo. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye! Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.